Ganito pala ginagawa ko pagka nagbabaklas ako nagtatahi ako at nagdidikit ng sapatos. Bali sinisimulan ko na ginagawa yung mga tanggap ko. Ito ang ginagawa ko, hindi pa yan nagtuklap. Pero pagka ginanyan mo, expire na kasi yung pandikit. Hindi ko pa na ano, ayan, mabilis na matanggal yung ano niya, yung swelas niya. Nahihiwalay na dito sa pinaka-upper niya. Ang ginagawa ko pagka ganito, para mas mabilis malagyan ng swelas ng rugby, saka mas maganda, mas malinis ang pagkalagay, binabaklas ko yan. Ganyan. Si expire na yung ano niya, yung pandikit niya. Ngayon ang ginagawa ko, dinidikitan ko ng buo yan. Ayan, para mas lalong matibay saka kapit na kapit yung rugby. Bali yung rugby na ginagamit ko super dikit. Ayan, tapos sinasabayan ko, didikit ko rin, na nilalagyan ko ng super glue 502 yung gilid niya, super glue. Ganito ang paglagay ng ano rugby. Bali yan. Una, ina-applyan muna ng ano to, ng rugby back to back yan. Ayan, gumamit kayo ng toothbrush para mas ayos yung pagkalapat ng rugby. Pwede rin kamay. Ayan, ganito ang ginagawa ko lalong-lalo na sa mga expiring pandikit. Niraragbihan ko muna ng buo para bago tahiin, sasalang sa tahi, dikit na kadikit siya, hindi siya protection niya na rin para hindi mapunit yung swelas, lalo kasing ginagawa ko, kinakanalan ko. Pagka shortcut kasi yung gagawin ko, wala pangit tingnan, hindi matibay yung pagkatahi. Kailangan dinidikitan muna yan ng rugby bago tinatahi para mas maayos, mas maganda tingnan, para mas matibay pa at tumatagal. Okay na. Bali, nalagyan na natin ng rugby. Papatuyuin ko na lang. Ganito ang proseso sa pagdidikit ng rugby. Ina-apply yan, pinapatuyo ng mga ilang minuto. Depende kung ilang minuto matuyo, pwede mo nang isalpak. Kung gusto niya mas matibay, medyo kapalan lang yung lagyan ng rugby. Saka make sure nyo na bago nyo isalpak to, wag hindi basa. Kasi pag basa, hindi pa yan didikit. Hindi matibay yung ano. Kaya patuyin nyo ng gusto para pag salpak nyo, matibay yung pagkakapit. May technique yan sa bawat pag-apply ng rugby. Ayan, kasi tatahi ito, double stitch to, dalawang swelas. Ito yung protector niya, ito yung midsole niya. Ayan, and sana makatulong itong video ko na to sa mga makakapanood, na makita yung proseso kung paano ko dinidikit ang mga item na ginagawa ko. Sana maka-pick kayo ng ano, ng mga makuha nyo yung mga gawa ko, na magaya nyo rin kung gusto nyo mag DIY. Practice lang sa sa pagdidikit ng rugby. Madali lang to pag-a-apply ng rugby. Ang gamitin nyo lang na pandikit, yung materials na gagamitin nyo, make sure lang na mas matibay, katulad nito super dikit, at tama yung paggamit. And salamat, and God bless sa inyong lahat.